Naku, wala na hong intro-intro. Nakikita nyo naman kung sinong nasa frame natin. Pilot episode ho ng Sa Totoo Lang programa ho nitong si Muscati Binag at nitong si Atty. Rowena Guanzon. Diyan sa SMNI ang ating sasalansanin dito sa video na to. Medyo special ho ang kanilang kauna-unahang episode na to dahil ang kanilang magiging panauhin etong si Prof. Malutikia. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na nga mga kababayan, re-recta na ho tayo dyan sa interview na yan nitong si Miss Cathy Binag at nitong si Atty. Rowena Guanzon dito kay Prof. Malutikia. Girl power. Yan ang girl power. Pero yung Sarah Aimee, hindi girl power yun. Girl budol yun. Iba yun. Iba yung kaya. Dapat sa 2028 Sarah Presidente, Aimee Vice President. Nakakatawa ko. Ano yun, Anli Budol? Ganon. Anli Budol, pambihira. O dito na tayo, game. Mga kaganapang ito, makakasama natin ay isang batikang political analyst, Kong Bing. Of course, sino pa ba ang Yun lang ang problema doon. Kong Bing, pwede naman siguro Atty. Guanzon na lang. Kong Bing, parang may kakunog. original at nag-iisang political analyst sa Pilipinas, kundi si Prof. Malutikia. Palakpakan. Para tayong nasa game show. Sabay. Palakpakan. Congratulations sa inyong dalawa. Congratulations. Palakpakan natin, congratulations. Napaka, ika nga laking ambag ho niyan para sa ating mga pinaglalaban. Kung baga dyan talaga mapag-uusapan ang karamihan ng mga issue na ayaw talakayin ng mainstream media. Nandiyan si Bardagulan Queen, siyempre Bardagulan Queen yan, di ba? Hindi naman ho babansagan na Bardagulan Queen yang si Atty. Rowena Guanzon kung ganun-ganun lang, di ba? Kaya maraming salamat sa SMNI. Ako nang para sa SMNI, ako nang nanghihingi ng pasasalamat para sa kanilang dalawa, ha. Thank you. In behalf of Miss Cathy Binag and Atty. Rowena Guanzon, maraming salamat dyan sa programa na yan. Hindi, tulong yan sa mga kababayan nating OFW na ika nga naghahanap ng mga katotohanan ngayong mga panahon na to. Ika nga na pag-uusapan yung mga mabibigat na issue ngayon na pilit na iniiwasan, especially ng Blue Ribbon Committee. Sino pa ba? Programa sa totoo lang, napakahirap nyo sa totoo lang at sana magampanan nyo ang inyong bawat role dito sa show totoo na lang, ito. Binabati ko po Congratulations. of course si Bardagulan Queen, si Atty. Bing Guanzon at si Miss Cathy Binag dito sa effort na ito at ang SMNI. Congratulations. Breakthrough ho ito Breakthrough. sa usapin sa media dahil inalagyan ho natin ng qualifier. Lahat ng statement na ating bibigkasin dito ay sa totoo lang. Sa totoo So, lang. congratulations sa Galing. inyong dalawa at sa SMNI at salamat sa pag-anyaya nyo sa akin bilang una nyong guest. Hindi ko alam kung Favorite tama ka ako, namin. no? Di ba? So, salamat. Prof, eto tanong lang. Sakali ba imbitahan kita dito sa PH Update, pauunlakan mo ba ako? Pauunlakan mo ba si PH Update na hindi, walang kumbaga kwentuhan lang. Walang yung setup natin hindi yung tipong medyo mabigat na talagang, di ba? Kwentuhan lang yung peg natin dito sa PH Update. Tatanggapin niyo ho ba ang imbitasyon ko? Hindi, magkamalapit na eleksyon, di ba? Ako, sa totoo lang ha, nakukyutan ako kay Prof. Malutikia. Nakukyutan ako. Ang cute yan, cute. Nakukyutan ako. In a good way ha, baka hindi naman ba na sibuyas siya si Prof. Salamat. Saludo, Prof. Ako, lagi kitang inaanuhan dito, sinasaluduhan sa PH Update. Ika nga ang ambag mo sa katotohanan at pagtalakay sa mga maiinit na issue at pagmumulat sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang estado ngayon ng ating sambayanan. Napakalaki ng iyong ambag nitong si Prof. Malutikia sa ating kung ano nga ba yung sitwasyon ngayon ng ating bansa, kung ano standing ng mga politiko, yung mga numero nila. Yan na number one yan, di ba? Ito mainit ngayon na usapan yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa UN. Siyempre, yung
sa konteksto na ay crisis ngayon, di ba? Dahil sa oil price hike, dahil sa mga OFWs na nasa stranded, na sabi may repatriation, pero nakita kong isang nagsabi doon sa Facebook niya na wala naman daw silang repatriation, sarili nilang pera ginamit nila pa uwi. Ano po naman ang reaction niyo doon sa visit at sa speech ni BBM sa UN Commission on Women? Alam mo, Attorney Guanzon, sa totoo lang, unang-una, Di ba? Laging mababanggit yung sa totoo. Walang mga natin yung nakaisip ng pangalan ng programang sa totoo. Ang mga natin. Isa kang alamat, Brad. Isa kang legend. Kung sino man nakaisip ng pangalan na to, saludo ako, 2 kamay, saka 2 na ano yung mga katagana, suki yan sa totoo. pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Yan. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Pangalawa, alam mo, ikaw, expert ka sa women's advocacy, no? Sa women's rights. Ako'y nababahala na isang tao na hindi kilala sa advokasya ng kababaihan ay siyang nag-deliver ng isang speech before the UN group, no? At dito makikita natin siya na nagsasalita tungkol sa role ng kababaihan, ang kahalagahan ng kababaihan, at ang bumubuklod sa kababaihan pagdating sa development. Yes, tsaka 30 years ago, pa to binuo yung diba? mga sa Beijing Conference. Oo, at dito, 51 years ago, no 1972, tinayo yung UN Yes. Women's Day, no? Yung International Women's Day, March 8. Hindi ko alam kung napolitika ang UN system at napasok siya. Pangalawa, na napakahalaga sa akin, Miss Binag, yung sandali lang, meron tayong krisis, hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino. Samantala ang Singapore at Spain, nakapagpadala na ng eroplano. Correct, Siya naka-private jet. Oo, di ba? Hindi So, kasabay pa. kung susumahin mo yung fence, sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano diyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Pero nakita natin, di ba yung isang empleyado sinabi, sige, isumbong nyo kahit sinong sumbungan nyo, wala kaming pera. So, walang pinapadala yung Maynila. Oo, sabi niya. yun. Sa totoo lang rin yun. No? Sa totoo lang. Sabi yung government Galing, employee galing. na yun. At ang Saludo. balita ko sa Senado, sinabi ni Secretary Kakdak, naalis na. Tinanggal pa ang nagsabi na totoo. Oh, so makikita natin napakahirap yung adjustment ng gobyerno at saka bago siya lumipad, Kati, nagkaroon sila ng party. Pero yung party yun, hindi naman daw gastos ng Malaki na. Pilipinas, no? Ng Kahit gobyerno. na, biro mo parang yan yung, kumbaga, nasusunog na ang Roma. Nagpa-party ka. Si Nero nagpa-party pa. Di ba? So, sa totoo lang, sinong gumastos at kung hindi ang gobyerno ang gumastos, bakit naman kayo nagkaroon ng party? Sa loob ng Malacanang. Oo. At ang mali doon sa akin naman is insensitive. Grabe. Sa Nagkaroon pa ng party? Pambihira, nagkakagulo na sa Middle East? Yan kasi ang ano nila Yan kasi ang kanilang, kung tawagin yan template. Sa House of Representatives, pansinin niyo mga kababayan. Kahit na nagkakagulo na sa Middle East, impeachment ang inatupang nila. Diyan naman sa Malacanang, kahit na ika nga bumaliktad na mundo, yung nasa Ecuador magpunta ng North Pole at saka South Pole, yung mga nasa South Pole at North Pole, silang bumaliktad, ika nga, di ba? Babaliktad tayo ng ganun. Ganun pa rin gagawin ng mga yan. Walang humpay na pagsinghot, walang humpay na party habang ang buong mundo ay nagkakagulo na kung paano makakalusot dito sa krisis na pinagdadaanan natin ngayong mga panahon na ito. Ito real talk real talk ho. Yung level ho ng krisis na kinahaharap ho natin ngayong mga panahon na to, lumilibel ho siya sa pandemic Di ba? Lumilibel ho siya sa pandemic. Noong mga panahon na yon, gusto nating magtrabaho pero hindi ka pwede lumabas. Pero ngayon, gusto mo rin magtrabaho pero napakamahal lumabas. Di ba? Anong ginawa nila sa trabaho ngayon? 4 days
kada isang linggo na lang. Yan ang problema. Lumilevel nga siya eh. Yung crisis, yung panic buying ng mga tao, yung pagbili ng kung ano-ano, di ba? Yung mga kababayan natin natuto na eh nung nagdaang crisis diyan sa COVID, lockdown. Natuto na, kaya ngayon talagang ngayong mga panahon na to nakikita ho natin talagang napakaraming nagpa-panic buying, napakaraming nagpapagas. At base sa ating nakikita, wag naman sana mali na lang tayo malamang sa malamang lalala pa ho itong sitwasyon na to. Yang yung kaguluhan na yan, hindi pa ho natin nakikita na matatapos yan anumang oras mula ngayon. Yan ang ating nakikita dito. Totoo lang, napaka-insensitive na ang dami nating OFW sa iba't ibang parte ng mundo na ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas ay nag-aalala. Yeah. And for you to do that, it's so insensitive. Alam mo, hindi ko i-blame yung mga umaten ng party because, most of them naman, hindi naman political. But apparently, yung ating presidente, iba ata ang priority niya. Iba ang gusto niyang gawin. Alam mo yan. So, yun. Dapat, yung minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? O yung mga hindi ko naman minamaliit yung event dyan sa UN and everything. But right now, we're in crisis. Even though sinasabi na wala pa naman dito sa atin ang gera, pero hintayin pa ba natin dumating ang gera bago tayo maghanda? Oo, tama yun, no? Kasi kita mo naman ang pila sa mga gasolinahan. Hindi pa nagkikick in yung bagong presyo. Pumipila na sila, hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, may nag-advance na. Exactly. That's Sa yung gusto totoo kong lang, tanungin yun eh. Diba? Anong nangyari? DOE, bakit? Sabi nila may 55 daw show cause order. Ano ngayon, mag-show cause order ngayong araw na ito na ang presyo ay pataas na. Samantalang yung small players daw ang nauna nung Biyernes. So ako, nanghihinayang ako dun sa effort na whole of government, no? At siyempre pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, wala pang price freeze ngayon sa basic commodities, di ba? So lahat ito nai-involve ang Pilipinas, at kung hindi mo priority na yung 60-day supply na lamang ng gasolina natin, may problema tayo, malaking problema. At Prof. Malu, kung walang organized government effort, ang next problem will be panic buying. That's right. That's right. Because that's what happened in Dubai, di ba? Oo. Kasi tayo, hindi nga tayo abutin dito ng missiles, pero sa fuel crisis lang alam naman ng lahat na tataas lahat ng bilihin. Tataas, at pagtaas na, tataas ang forex. Pag tumaas ang forex, impact kaagad yan sa yung sinasabi mong deficit. Impact na yun dun sa utang natin, no? Na nasa 17 trillion na. So, nababahala ako dahil yung may kaya nila. Oo. Pero yung wala, yung gahol sa buhay ay sa totoo lang. Talagang kung malalim ang iyong bulsa at may madudukot, sige. Pero kung wala, mag-aabang ka. Tsaka I think dapat bantayan ng DTI ngayon yung price increase ng mga commodities natin, kasi dapat tulungan pa nila yung ating kapwa Pilipino na mapagaan ang kabuhayan nila. Lalo na pag nagkaroon talaga ng panic buy. Babalikan ko yung sinabi mo, Kombing, kasi di ba may joke ka na nilabas na baka tamaan tayo ng missile. It's a joke. But apparently, kahit sabi mo hindi pupunta dito, hindi aabot. Ang effects. But, remember, yung allies nila ay malapit sa atin. Correct. So, huwag na nating hamunin, di ba? At saka may EDCA sites tayo. Sa totoo lang. EDSA sa Skype. Oo, at 17. pag tiningnan mo yung West Seaboard natin, yun na yung forward defense ng Estados Unidos sa region natin. Yung gera na nagsimula sa Middle East, ngayon nasa Indian Ocean na. So, papalapit sa atin. Merong vapor ng Sri Lanka ang naputukan, merong mga nasaktan. Sri Lanka, malapit na yan sa ASEAN. So, Malapit na yan Sri Lanka. malapit at hindi natin nakikita ang sigalot ay titigil. At ang oil reserves, sabi ni BBM, ay para sa 60 days lang. Oo. Or even less. At biro mo, Attorney Bing, no, yung ating Pangulo, mag-a-attempt pa
na mag-peace negotiate. Saan? Doon daw sa UN. Kasi humihingi siya doon ng isa niyang punta doon ay para magkaroon tayo ng voting seat sa national security ng council ng UN. Eh ako naman, maliit lamang tayong bansa. Archipelago tayo, maganda ang ating lokasyon, pero hindi ho tayo independent sa foreign policy. Kaya kailangan nating tingnan ano ba talaga ang pinunta mo dyan. Kasi magsasalita, mag-i-speech, magkakaroon ng seat sa National Security Council ng UN. Ano ba talaga? Kasi, Tingnan mo lahat nagsasalita doon na Prof. Malo, puro babae. oo. Siya lang yung lalaki doon, tapos, At saka head of state. oo. Di ba? Saka sa mga ibang bansa, kung lalaki ang president, sa mga ganitong UN Commission on Women, yung babaeng vice president na ipapadala niya. Ngayon, sinimulan mo yan, ha? Sa totoo lang. Sino ba ang tinitirang babae? Oo. Nako. Diba? Matindi yung ano na yon, matindi yung binitawan na yun itong si Prof. Malutikia, no? Ang lakas mong maka-speech dyan sa UN din. Hindi tayo talaga bilib sa UN na yan. Educate nyo ho ako para bumili ako dyan sa UN. Ewan ko lang ha. Pero malaki ho sabi nila, malaking papel niyan ng UN na yan para sa, kung paano tumakbo ang sa sinukob, di ba? Pero UN, doon sa pangalan nagko-contradict na sa lahat na nangyayari sa mundo eh. United Nation. Kailanman walang nag-unite na nation. Ewan ko lang. Mali ako. Malamang sa malamang mali ako. At kung mali ako, walang problema din. Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas doon sa speech, napakaganda. Yeah. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Pero kung tiningnan mo, yung finact-check mo, o sinong inaapi, sino ang hindi kinukonsulta, sino ang... babae ho yun, yung vice-presidente niya. So sa totoo lang, Ay, hindi lang yun. Nandun siya ngayon sa UN. Tapos, yung ibang bansa naghahanda sa mga kaguluhan. Like China right now, may lumalabas. Makikita niyo yan na nakahanda sila, nag-prepare sila just in case magkaroon sila ng attack. Tayo, wala. Meron ba? wala. Wala. Di ba sabi ni AFP Chief of Staff na in 30 days matatapos na yung gera? At handa daw ang mga sundalo natin makipaglaban. Oo, ay- Sa 30 days lang. Oo. Wala nang yung sinasabi nitong General Browner. Wala nang ganun. Yung magpapadala sila ng ng mga boots on the ground kung tawagin, wala na. Ang labanan ho ngayon yung mga lumilipad sa kalangitan tapos magulat ka na lang. Bangang! Ganun yung labanan nga. Nakita nyo ho ba? Meron ho bang boots on the ground na pinadala yung iba't ibang mga bansa dyan sa kinukubkub nila sa Middle East? Wala ho. Puro lang talaga, puro paliparan ng kung ano-ano, di ba? Hanggang dumating ang... Wala naman tayo nun. Meron tayo tik-tik. O meron din tayo manananggal. Yun lang. Ano po bang meron tayo? Mulawin, 10. Ravenna, 5. Diba? Meron tayo mga ganun. Pero pagdating dun sa mga gamit na ginagamit nila, yung mga kagamitan nilang pandigma, wala tayo nun. Ang kanilang saklolo. No? Pero alam mo, Atty. Bing, ang una kong tanong, wala nga tayong national siren system. Wala. Di ba nakikita natin sa ibang bansa, talagang bumubusina yung sirena pag may conflict at may attack, tayo. Di ba? Wala, hindi mo alam. Hindi mo alam kung dadating na yung... bomb shelters eh. At saka nakita mo ngayon ang technology dito sa Iran, US, Israel. Talagang ibang klaseng technology na ang... Ang Amerika magpapalipad ng mid-range missiles. Oo. Hoy, baka mamaya ang Iran through the somewhere in the Middle East, magpalipad din ng long-range missiles. Hindi, at saka alam mo, nakakatawa yung pinipinturahan nila yung kanilang mga akala mo aircraft. Pero pintura lang yon na pinalilipad na decoy. Tapos ang bumabaril, milyon-milyon na armaments ng US. Yes. Kaya makikita mo yung parang David and Goliath pa rin yung labanan sa Yeah. Middle East. Pero talagang matindi rin ang Iran, no? Matindi rin ang kanilang pakibakbakan na sana naman,
dahil dumating na rin dun sa kapayapaan dahil Yeah. napakahirap sa mundo. At surely, ang kapayapaan na yan sa digmaang ito ay hindi manggagaling sa mga pahiwatig o request ni BBM. Kasi sino ba naman ang makikinig sa presidente ng Pilipinas na alam naman nila ng lahat ay nag-host ng 17 EDCA sites. Hindi lang yun. Bias nandyan na eh. Kaya, siyempre yung kabila sabi, sino ba yan? Sino ba yan? Di ba? So, ang ano natin is, this conflict looks like if this lasts longer than 30 days, we are in trouble. Yeah, Yeah, at saka definitely. I think kasi hindi nila alam ano ibig sabihin ng EDCA site. Ikaw, Combi, tsaka Prof. Malu, para maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba ang EDCA? Ayan, Malu. Ayan, Diba? alam mo, Importante yan eh. Ang EDCA site is supposed to be a non-military use of our land jurisdiction, no? Na kunyari, hindi military bases. Oo. So, kasi na-abrogate na natin yung US military bases nung Technically. 1990s. Oo. Wala na yan. Wala na ang Subic at Clark. Ngayon po, naglagay sila ng certain areas sa West Seaboard facing South China Sea in Taiwan. At supposedly dun sa kasunduan natin sa EDCA, yan po ay para lamang sa pagtulong pag may bagyo, climate change. Wala akong pinag-uusapan na gera. Ngayon, May nagawa na ba? Natulungan wala. na ba Sa lahat tayo? ng bagyo, Yun wala naman ang Estados Unidos. Usually, nahuhuli. O, pati yung kanilang annual balikatan. Yan, nakikita natin dyan. Yan po yung mga EDCA sites. natututunan ng US Army. Hindi ho ang Pilipinas. Kahit nga ho yung pagtetest ng protocol sa mga labanan sa Muslim nations, dito ho yung tinetest sa atin. Dito ang sa training South. grounds. So, ako nagtataka, tayo ba ay ayuda sa pag-alam ng mga Estados Unidos kung paano labanan? O parte tayo ng forward facility ng Estados Unidos sa ating region? And that will be interpreted by Iran and allies. Yes. Not by BBM. Yeah. Not by the US. Yung kalaban Si nila, Iran, magsasabi kung yan ay isang sa forward what do you call Facility. this? Which is a potential military risk for them, which will invite attack. Yes, Diba? Yun ang yes. worry, yun ang po ang worry At natin. nakita po natin ng Iran, pag nagpapasabog ng bomba, ang lilalandingan mga US facilities. Yes. So, yun yung delikado. Lalo Kaya na dyan. tinamaan yung Dubai. Oo. Kasi, di ba, it's really a pro-American Yeah. site. So, I think yung atake ng Iran is very strategic. Una, Holy Month. Yung sa Muslim, Ramadan. Di ba, meron silang paniniwala, ang mga Muslim, na kapag Ramadan at ikaw ay namatay, at nagsasakripisyo ka para sa kapwa mo, ay ikaw dederecho sa langit. Alam mo yun. So, yun yung mga nakakatakot eh. Kasi ngayon sila umatake. Yung parang pinaghandaan nila na, okay, we're doing this for our country. Handa kami mamatay para sa kapwa namin Iranian. So, tapos, ang nakakaano doon, parang kung nakikita mo, willing sila na inaatake nila yung mga bases ng US. Talagang willing sila. Ano man mangyari ngayon, willing na kami kung anong kahidatnan. Yun yung nakakatakot kasi maraming mga bansa na nadadamay because of this situation. Kaya yung EDCA talagang, let's be realistic here. Sa totoo lang. Oo, hindi. At saka alam mo, ang maidagdag ko dyan, no? Walang US congressional support itong pag-atake ni President Trump. Kaya malaking parte ng US population or stakeholders ang kine-question yung gera. Yes. Kine-question nila yung paggastos, kine-question nila na wala kang authority galing sa US Congress, at kine-question nila ang deployment. Di ba, ang malaking issue sa Amerika kasi the moment merong dinadalang bangkay ng isang sundalo pabalik sa Estados Unidos, Nagalit ang mga tao. nagiging personal sa kanila. People should not die because of your war. So merong mga calls na dyan at mga rally sa US Congress na ang sinasabi, itigil ang gera. Samantala, the economic war is ongoing. Di ba? Kaya, hindi mo
mo lang sasabihin na mas malakas ang US at Israel dyan sa armaments eh. Di ba? Hindi, kasi tayo, we are a poor country, we are aligned with the US, di ba? Pero yung oil reserves natin, hanggang dito lang, wala na, deficit naman tayo, ayaw naman lang ibaba yung excise tax. In the meantime, para ma-reduce lang ang price ng gasolina sa atin. In other words, ang magsasuffer sa digmaan na ito, sa economic na mga consequences ay ang maliliit, pobre na mga bansa kagaya natin. Oo. Exactly. At saka doon pumapasok yung halaga ng foreign policy. Kasi kung maliit kang bansa at sinusundan mo lamang ang isang bansa katulad ng Estados Unidos, pag sinara ang Strait of Hormuz, Sinara na nga, China na lang nakakadaan. Kanino ka dyan? So, kung wala kang relasyon sa China, kung wala kang relasyon sa Russia, Saka ito yung hindi mga- rin makabili si BBM ng oil sa China. Oo, Hindi di siya ba? magbibentahan. Kahit sa Russia. So tayo, yung desisyon ng ating leader sa foreign policy, apektado. Kaya palagay ko, Prof. Malo, kaya nasa New York si BBM eh. Bakit? Siyempre nandun ang amo niya eh. Oh, well, Doon sa... Sinasabi mo ba, Kombing, na tumatakbo siya sa magiging problema sa Pilipinas? Oo, tumatakbo talaga siya. Tsaka, alam mo naman, New Yorker yan eh, di ba? Kaya always wants to have a reason na pupuntang New York. Balita ko, isang buong private plane, massive daw, yun ang word, a massive delegation from the Philippines. Bongga ka. And it took the scenic route, going to Alaska and then ending up in New York. Tapos humingi kayo ng budget na ilang bilyon para sa travel, Auntie Claire. Yun. Bakit naman ganyan ang presidente natin habang nagdudusa dito ang kanyang mga kababayan? Yun lang naman. Saka yung Congress natin, tingnan mo yung House of Reps, narinig nyo ba na tinatalakay itong mga, the DTI should be ready for this or that. Let's have the Economics Committee should summon the heads of these agencies to tell us how are they preparing our country for this the consequences of this war. Ito talaga yan na nga ho ba sinasabi natin dito sa PH Update. Etong si Atty. Rowena Guanzon, ang laki ng panghihinayang natin kung sakaling hindi mag-senador to sa 2020. Sa totoo lang. Nahawa na ako. Nahawa na ako. Sa totoo lang, di ba? Ang ganda nung title. Sa totoo lang. Wala kang task force eh. Wala. Yan yung una nating signo sa gobyerno. Pag seryoso sila, may task force na, may reporting na 24/7, nag-uulat na sila dahil krisis ito. Natandaan mo yung COVID. Kahit na sabihin mo nag-umpisa tayo ng magulo, merong effort to report to the public. Ito yung nangyayari, ito yung expectation nyo. At saka, Ngayon, wala. ginawa naman ni President Digong yung advice ni Dr. Saldana, di ba? Saldana, na the best way is to close the borders. Yeah. Yeah. So that was the Hard decisions were made. hard decision pero decisive siya doon. At saka sa panahon ngayon, especially may social media na nakikita na ng tao, karapatan natin bilang mga mayang Sira yung kung ano yung yung katotohanan mic. para makapaghanda tayo. Kung meron tayong gobyerno na hindi tayo tinuturuan paghanda, saan tayo pupulutin? Lalo yung mahihirap. Kawawa, ang dami natin, 50% of our population ay mahirap. And hungry. Ang natutuwa ako, ang mga local government. Mas sanda pa ang Yes. Quezon City, ang Manila, yung mga highly urbanized city kaysa sa national. Yung go bags. Oo, may handa na sila. Quezon City Diba? ako eh. Tapos meron silang update. Ito ang presyo ngayon. At dito mga mura, itong areas ng gasoline station. So, kailangan mo Kailangan nun sa House of Representatives, kamusta po dyan? Magkano na po ba ang Richard Mill ngayon na relo? Oo, di ba? Yung ganun siguro ang mga tinatanong When dyan. you're Kaya, confronted with the realities on the ground, sa totoo lang, matatanong mo sa iyong kongresista, kayo ba ay may concern sa amin?
ba? Kami po'y nananawagan sa inyo dyan sa Kongreso, sa ating mga legislator. Sana ho baguhin niyo yung priority niyo. Hindi natin sinasabi na huwag niyo ituloy yung impeachment or anuman, pero nahaharap po tayo sa totoong krisis ng bayan. Eh, ang priority nila, Kati, ang impeachment eh. So, next topic natin, Prof. Malo. Impeachment na naman. 2.0. Yan. Talaga naman. Yan hindi tayo mo sa nadadala impeachment. to- Ito talaga gusto kong paksahin. Dito tayo sa impeachment. Yan. Mga ito. Pero, tingnan natin, palagay mo, Prof. Malo, Yan. recent na update sa atin is nagbumoto ng Committee on Justice na sufficient na in form and substance ang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte at ang mga grounds nila, allegations ay na naman, confidential funds na naman, betrayal of public trust, culpable violation of the pero ito yung mga general Yeah. na ano eh. So, pero anong sa tingin mo, Prof. Malu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree dun sa determination of form and substance. Yung form, Suntay. madali lang yun. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo dun sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance. Di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence dun mismo sa hearing. Nandun na Di sa ba? Oo. Senate court. Pero nakita mo, ilinabas ni Congressman Ridon yung salin na hindi naman niya sinabi na yung 2008 ay Vice President pa lang dun si BP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained Mayor. wealth. Yeah. Yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Ay, Parang siyang senador. Parang siya yung nag-uusga. Di ba? Yeah. Total of 16 years. Kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Oo, at Pero saka sa kanya, abogado eh. unexplained At saka wealth. abogado yung husband. Oo. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin nyo, kahit sa sino accountant dyan, it's normal na nag-a-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did the ano. Oo, yung compound Yeah. interest, Yeah. pero sa kanya 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang mat meron itong si Congressman Ridon? Hindi niya, ko maintindihan. in-identify eh. Oo. Kung paano, saan galing and everything. Diba? At saka yung value of money. No. Kaya, Diba? Congressman Terry Ridon, So, totoo my lang, former student, estudyante mo yan. Meron akong text dito na receive na ikaw din daw, ipakita mo ang salin mo simula nung bago ka lang, naging kabataan party list rep hanggang ngayon. Nako. Kung magkano daw ang taas ng salin mo. On the side lang yan ha, para lang alam nyo na naging estudyante ko yan. Kaya magaling yan eh. Diba? Talaga nga naman, ha? Pero Kaya ang mat mo, magaling sir, yan eh. Oo, ang mat kailangan mo, medyo galingan, ayos-ayos. galingan niya dyan ha, para hindi siya mapahiya. Ayusin nila yung mathematics. Oh, Yung ang numero. pangalawa niyan, si Congresswoman Laila De Lima. naglabas naman Si Leila de tungkol Lima, sa oo. COA. Bakit? COA commissioner ba yan? Ayun nga, hindi mo pa naman you will not go into the merits of the evidence. It's just looking at the substance. So yung kay BBM, walang substance, sabi nila, dismissed agad. Oo. Itong kay Sara, may substance, kaya butuhan natin. Oo. Magre-react ako dyan. Diba? Magre-react ako, pwedeng mag-react. Kasi I'm part of the impeachment para kay BBM, remember? I'm part of that group Na hindi tinanggap? na hindi tinanggap. Okay. I just wanted you guys to know na sobrang grabe, daming ebidensya dun. Kaya nila ayaw tanggapin. Oh, di ba, Miss Binag, yung kay President Marcos, yung unang impeachment, ang attachment, puros news article clippings. Yes. Yung pangalawa, dun lang sa BBM parametric formula, yung author nun, nawawala na, si Jose Cabral. So, ibig mong sabihin, mas matindi pa yung evidence ninyo doon sa third impeachment? Yes, kasi una, andun nga. Baka kaya hindi tinanggap, sa totoo lang. Kaya nga nung pinapaiwanan kami ng kopya, hindi kami pumayag.
Hindi kami pumayag. Ba't kami mag-iiwan kung hindi mo tatanggapin? Unless i-receive mo, di ba? Hindi kami tanga. Ano, babasahin nyo para malaman nyo kung ano yung pa-file namin. Which is, obviously, alam din naman namin hindi nila tatanggapin. Kasi alam nila na solid yon. Una, okay, bigyan ko kayo ng tip, ng konti. Yung pagkikidnap lang kay PRRD. That's part of it. Okay? Tapos, of May course... dapat yan mailabas. Malapit na ang 1 year niya. Yes, dapat mailabas yan. May lumabas Correct, na. correct. Yung 18 na Marines, di ba? Ayaw maniwala kay Gutesa, nagsalita na si Saldico. Tapos, ayaw maniwala. Dati hinahanap nila si Saldico, na kesyo siya yun. Kailangan lumabas siya. Yung pala, nung nagsalita si Saldico, sinabi niya ayaw siyang pauwiin. Nung umamin si Saldico, saka lang siya hinanap. Tapos lumabas si Gutesa, nung lumabas si Gutesa, ayaw nilang pakinggan. Nagsisinungaling daw and all. Pagkatapos si Gutesa, ultimo ang kanyang Tauhan no? what do you call this? Kasamahan. Lumabas na rin. Marines. Alam nyo, mga ma'am, sir, warningan ko lang kayo. Marines po ang inyong iniinsulto. Bakit daw hindi naman daw marin? Sabi yung daw sa 18, merong Merong dishonorable retired. Oo, discharge. alam mo, nakakatawa yan. Kailangan nilang i-check kung ano yung reason ba't sila nagkaroon ng ang bababaw. Di ba nabalitaan mo ba So yun? walang kaso. Wala talagang kaso. Kasi kung may kaso yan, katulad nung sinasabi din ng iba na meron daw na parang criminal case sila na pagpatay and everything, bakit sila nasa labas? Bakit sila kinuha pang security? Oo. Di ba saan ka naman nakita? Pero pwede rin yun na sabi ko nga, kaya siguro ganyan sila sa mga to. Kasi alam nila na may konting record kapag lumabas yung panahon na to. At sinabi nila, naglumantad sila. Di ba pinapaper ba nga ho sila ng mga dokumento na sinasabi na parang sa documents hindi kayo pwedeng magsalita or pag-usapan ninyo publicly ng non-disclosure agreement. Because pag dumating tong panahon na to, yan ang gagamitin nila against them, which is what's happening now. Ang pagkakamali ng mga tao dyan, sundalo ho sila, hindi ho sila ordinaryong tao. Bata pa lang ho yung mga yan. Pinangarap na ho nilang magtanggol sa kapwa Pilipino at sa ating bayan. Maninindigan ho yan. Tingnan nyo nga, hindi yan mayayaman eh. Diba? Kayo, bago kayo magtapang-tabangan, ang Marines po, ay combat trained. Pero alam mo, Kati, nagulat ako doon sa totoo lang. Talagang ngayon lang ako nakakita ng ganyan syndicated activities. Na pera, mali-maleta, binibigay sa mga politiko, sa mga nahalal ng bayan. Abay, kung hindi nyo tinitingnan yung follow the evidence, di ba? Sabi ng isang senador, we will follow the evidence. Ay, kung may questionin nyo yun, ano pa ho ang aabutin natin? Di lahat na pinagdudahan. Hindi, ang Follow the money. Follow the money, follow the money. Sa Senate, as hindi bilang nasasakdal sa Senate, kundi bilang resource person. Bakit yung NBI pinapatawag sila, sinasawman sila parang sila yung nasasakdal? Correct. Ano pong masasabi niyo doon? Kasi ako, hindi ho magandang tingnan. Lumalabas na ang mga witnesses, pero every time may lumalabas na witness, ang ginagawa nila, ipinapasama agad nila. Alam mo yan ang traditional carrot and stick eh. Yung carrot nila, bibigyan ka ng pondo, bibigyan ka ng promotion, protektado ang pamilya mo. Yung stick, ayaw mo, sige, kakasuhan kita. Sige, tatawagan ko ang iyong dito sa hearing. Suspend ka sa House of Reps. Sige, sisirain ko ang iyong buhay. So ito, alam mo, ang two lessons here, grabe yung syndicated activities para tayong gobyerno ng sindikato. Pangalawa, grabe yung panunupil. Yes. Sa mga taong gusto Pang-api. magsabi ng katotohanan pero hindi makalabas or lumabas man ay babanatan ng babanatan. So obvious na, Prof. Malo, na ang impeachment na to is politically motivated. Oo, klarado naman kasi doon sa treatment doon sa impeachment kay Presidente at sa treatment sa impeachment kay Vice Presidente, magkaiba. Oo. Saka it's the same people who are moving. Diba? Nakikita natin yung mga actors dyan. At saka kung makikita mo, bakit hindi yung committee chair na si Loistro na very minion niya ni Martin
Romualdez eh. Bakit hindi siya nagro-ruling doon sa, ano ba talaga ang rule sa finding of adequacy of substance, di ba? Eh siya dati siyang piskal eh, di ba? Probable cause lang yun eh. Eh yung substance, hindi nga yun probable cause eh, di ba? Pero hinayaan niya. The duty of the chair is to rule, hindi ba? If there was a question, and I think there was a question there. Pero hindi eh, kasi bias itong si Luistro eh. Kasi ito yung nagsasabi ng dahil may taex, dahil sa speaker. Duarte, di ba? So, it's really, it's just a play. It's an obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil Utang? ganyan yan, utang Luistro. nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Kay Mans, Scorpio. May utang siya dun sa rape case ng asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya, ulit babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa sa Ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. diba? Eh bakit naman ang IBP is a challenge for you? Hindi mo ba pwedeng IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yan? Kasi admission yan eh. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Eh bakit si Rebilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Di ba? O bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro, kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw mo na kliyente yan si Luistro. Diba? Ay, nako. Iba ang ano natin, iba ang mindset, no? Iba ang mindset. Ano sila eh, parang manhid. May sarili silang mundo na we can just do this, we can make it, all of this happen. But remember, kahit sino naman na magiging susunod na presidente, sa tingin ba nila makakalusot sila? Yung susunod na tatakbong mga presidente, ang unang-unang gagawin yan sa eleksyon ay magpapasikat. Bababuyin din kayo. Ilalabas sa at ng baho niyo. Kung sino man makalaban ni VP Sara, lahat yan titirahin din So kayo. ang So, tanong ko, kumpiyansa. Tsaka Prof. Malo, sa mga congressman, mamili na kayo, 2 years o 6 years? Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Ombudsman, former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, pirma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisipan nyo mamayang gabi habang umiinom kayo Narinig niyo ba dito? ng tubig. Narinig Kala mo ko din ba kung yung, ano eh. yung balita na merong sinabi si BP Sara na si Martin Luther King ang balak na... Sino ba yung Martin Luther King? Romualdez. Yung favorite ko. Oy, naku, sa totoo lang ha. Tatakbo raw na presidente. Hindi pa nag-give up. Lumalabas pa ngayon, syempre, ano na siya, payat na siya ngayon. Yan. Ganyan talaga nagagawa, masyadong marami ka ng pera eh. Marami ka ng mansyon, marami ka ng helicopter at jet, namamayayat ka talaga, Malu. Kaya tayo, hindi talaga namamayayat eh. Oo, masarap ang buhay natin, kahit simple lang, no? Kaya ganyan. Ngayon, gusto pa niyang tumakbo. Uli, kaya nagre-recycle siya ngayon sa social media na ang kaban ng bayan na hindi para sa sarili. Para namang sa magaling ito. Tsaka wala talagang sumagot dun sa, nasan ba yung 1.5 at 1.9 trillion? Correct. Hanggang ngayon. Nasaan ka na ba ngayon? Martin Luther Oo. Romualdez, where are you? At saka ano na nangyari sa flood control? At bakit hindi ka, Martin Romualdez, iniimbestiga ng ombudsman? Oo. Correct. Di ba parang umuulan lahat ang issues dito sa totoo lang, no? Mahirap pala dito sa show niyo. Ano, Hindi yung tipong sa sobrang daming issue wala tayong nabababaran na maigi. Pero marami naman nababaran yung palang pagpunta sa UN nitong si Marcos Jr. Nababaran na maayos yun. ang bagyo din. ng issues eh. Wala ditong sacred cow.
Dito, sa totoo lang nga dito, talaga. sa totoo lang. Walang filter, puro katotohanan lamang at pwede tayong magtanong at konfirmahin ang bawat diskusyon na aming ginagawa. So palagay mo, Prof. Manu, dahil sa survey ng Publicos at iba pa, na leading si BP Sara, ay may panic na ba among BBM gang? Oo, may panic na yan kasi nakita mo naman, biro mo ang presidente nagmedyas ng pink at pumunta sa Naga at tinuro yung medyas. Doon na lang, sabi ko, ano ba naman yan? Para doon sa mga kasama doon sa samahan tsinelas, talagang insulto yon. Senyalis ba yan na takot sila na si Ay, BP Sara? naghanap na kaagad ng mamanukin at talagang liniligawan across all colors, political Yeah. colors. Saka umaasa ba sila na si Leni Robredo ay sasama sa BBM gang at hindi na niya itatanong ano nangyari sa korupsyon at bakit walang nananagot? Sa pagkakilala ko sa kanya, sa tagal naman ng samahan namin ni Jessie, we were mayors together, we were friends. Hindi naman ganyan si Leni na akala nila si Leni madaling bilhin naman sa 500 million na sa Colosseum, no? multipurpose building. Ano ba? Parang kung gagawa kayo ng mga ano dyan, napakababaw ng tingin nyo kay Mayor and former VP Leni Robredo. Kasi ang nakita ko, Malu, sabi ni Egay Erice na Liberal Party, hindi ako magmamarcos. Kahit hindi ako magsara, hindi ako magmamarcos. Sabi ni Rize. Oo. Tapos, Yun eh. ang pagkaalam ko, Yun ho yung ano, yung prinsipyo. Above all, partido, kung ano man yan, yung prinsipyo dapat ang mangibabaw dyan. Hindi yung dahil sinabi ni Drilon, dahil itong isang kaalyado nyo lilipat na dito, pupunta na siya dyan, di ba? Dahil mahina yung mga kandidato nyo, wala silang palag dito kay BP Sara. Tapos ang gagawin nyo para lamang matapatan nyo itong si Vice President Sara Duterte, lilipat, makikipag-alyansa kayo dito sa administrasyon na alam naman na sabay ng Pilipino kung gaano ka kurakot. Kiss of death. Pagka ikayo mga politiko lumapit dito sa presidente na to, malamang sa malamang, mababasura ang mga karera nyo. dahil kilala ko si Senate President Drilon personally, at sa kanya ako nagsimula sa Accra, di ba? He was my managing partner. That's right. I was my examiner in labor law. I was Yeah. recruited by his wife. If I know him, alam kong hindi siya magmamarcos. Ang balita ko, Combing tsaka Prof. Malu, talaga ang original dilawan na Aquino, hindi niya yan kakainin ang sinusukan na Kami yun, di Di ba? ba? Yung original. Di ba? Kami yun. Ay, ano nangyari dun sa Dilawan ngayon at Pinklawan? Di ba sinasabi nila, yung Dilawan of a certain generation will never support a Marcos. Eh, Pero kami yung yung original. Dilawan post, Wala namang dilawan na post na Post Cory Aquino. Ano, wala. Oo. Naging kakamping ang kulay-kulay nila. Kaso ang kakamping, may confusion kasi si Risa Ontiveros sumama dun sa slate, kaya ang sabi ng bayan, kakamping din sila. Hindi po kayo kakamping, kakampi kayo ni BBM. Naku, sa totoo lang ha, medyo maanghang ang mga pananalita dito sa show na ito. Kayo ni BBM. Mahihirapan yung susunod na guest sa inyo. Oo, ayaw na yata ng ibang maupo dito at Oo, ano daw Kasi talagang sa totoo lang yun talaga, parang pana na tumitira eh. No? Huwag nyo naman mga Balagbag ho itong si Atty. Rowena Guanzon sanay na ho tayo dyan Pagka talaga sumalansan yan talagang kung sino man sasalansan din dyan may kaalalagyan, di ba? tao ay confused kasi maraming kakamping na hindi talaga magmamarcos. Hindi, welcome din naman sila dito. Talaga may ganon? Oo, marami. Akala ko naman ayaw talaga, gusto nila si Marcos. Parang ano? Hindi kasi meron kasing Facebook, kaya yan na-confuse. May Facebook kasi na Lenny Nation. Oo. Na gumawa yata yung mga taga-Naga. Nakalagay doon yung pinupuro nila si Sandro. Oo. Na sa birthday ni Sandro, Oo, happy birthday. yun, the next Ito si president. Sandro, kakaibang Marcos ito. Yes. Hindi nga siya kakaibang Marcos, kamukha niya si Charis Kaya kakaiba siya Di ba? Ewan ko Dito kasi. ngayon, ang alam ko, may hidwaan sila kasi marami din nag-object na bakit ganyan. Tapos nilagay nyo dyan sa Facebook na pangalan ni Lenny nandyan. So, mga bata, mag-isip kayo ng mabuti. Kailangan sa 2028, may reforma. Kung hindi nyo pa na
pananagutin si Marcos at ang kanyang dami. Anong reforma ang... Ano naman nasasabihin ng ibang mga ika nga pinuposisyon nila mga sarili nila ngayong mga panahon na to bilang viable candidate for 2028 presidential election. Kung ito sinasabi nila kung sakaling si Sara, di puro ang gagawin niya, gaganti lamang yan. Diba? Ano lang yan, gagantihan niya lang yung mga umawalang niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Sino yung mga blessing in disguise yan si Tatay Digong? Baka akala nyo ha? Diba? Ang nagkidnap at nagpadala sa daig Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaparehong tao noong mga nagnakaw dyan sa mga maanumalyang flood control. Kaya, kung sakaling salansalin ni VP Sara yun, blessing in disguise. Di ba? Kasi dun pa lang sa issue ng pagkidnap kay Tatay Digong at pagpadala sa daig Netherlands, yung mga nagnakaw dyan sa mga maanumalyang flood control, nasa lansanahon itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Doon pa lang tayo sa isang issue, kaya nga plakda na itong mga to. Wala pa tayo sa flood control, yung mga mastermind talagang nakakulong na. Di ba? Ganun lang naman yun, blessing in disguise. Di na tayo aabot doon sa issue ng flood control. Lahat ng mastermind, sigurado kalaboso yung mga yan. Yung bang hinahanap nyo at sinasabi nyo, kailangan taruhin yan ng mga kakampi ni BBM. Kakampi. Hindi kakampi. Hindi Hindi, dito mo rin Oo, kita mo yan, makikita sa po totoo lang. na dito mo rin makikita na talagang ang bayan natin ay naghihirap. Grabe, ang daming kumakapit sa patalim kasi kailangan ng pera. Oh, crime rate is up, ha? Yes, Ang sobra. corner ko, nagsasara na ng 4 o'clock. Malu. Kasi takot sa hold up. Ang madilim na daw, ayan ang... Ang ganda ng na setup nila, parang nasa kanto lang, nasa harap ng tindahan ni Aling Chuchay. Diba? Kumakain na merienda, nagkukwentuhan. mga hold up. Unlike before, hanggang 11 p.m. nakakalakad Sa ka. Tondo nga daw ang nagbebenta ng droga, 10-year-old. Mga bata, 10-14. Kasi nga naman, pag hinuli mo, hindi naman makukulong Oo, that's right. So that's a very, sobrang talino ng mga hinayupak kayong mga drug dealers. Yung mga adik kayo, kasi ang leader nyo, nasa New York. Nakaka-nervyos ho dito mag-guest. Pero talaga umaanghang ang batikusan nila, no? Sa totoo lang talaga, talagang pumupukaw ng atensyon ng bawat manunood. At sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervyusin. Dahil ako ngayon, para naiihina ako sa mga Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Suportahan natin yung sa totoo lang, no? Mag-subscribe ho kayo dyan sa YT channel nila at ibahagi ho natin na yung pilot episode nila na yan. As always, maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Sa totoo lang ha, sa totoo lang.